Good day, mga kasabwat. Ngayon po ay atin pong pag-uusapan ang backyard garden. Sagot sa mga maraming loan o hindi makabayad sa maraming mga utang. Tara, dahil hindi minsan maiwasan na tayo ay nagkakautang, ay mahirap makabayad na kapag ito ay lalo kong porsyentuhan. Mga utang sa mga individual na tao na malalaki ang porsyento ay talaga naman mahirap ang kalagayan para tayong nakukulong sa isang kalagayan ang hirap makawala. Pero alam ba ninyo, ang backyard garden, lalo kung medyo maluwang-luwang ang iyong bakuran, ay malaki ang may tutulong upang makaahon at makabayad ng mga utang na sa akala mo'y hindi mo na mabayaran. O di kaya naman, sa mga teachers na katulad ko, ay kapag marami ka ng loan, ay kunti na ang take home mo at talagang tudo tipid ka na para maiahon ang araw-araw sa buhay. Dahil talagang saktuhan na lang ang budget na natitira sa iyong take-home na sweldo. Pero hindi pa po huli ang lahat. Pwede mong i-maximize ang iyong bakuran para ito ay maging kapaki-pakinabang at magagamit mo ang bakuran mo upang madagdagan ang iyong income. Isa sa paraan ay magtanim ng mga gulay na pwede mong pakinabangan. Dito sa aming bakuran ay sinikap nating i-maximize ang ating panahon. Tuwing madaling araw, gabi ay tayo gising na at atin itong kinocultivate. Nagtanim tayo ng iba't ibang mga gulay. Sinikap natin na maging inspirasyon natin yung kantang Bahay Kubo. Ninais natin na kung hindi man makumpleto yung mga gulay at prutas doon ay medyo hawig doon. Kaya marami po tayong iba't ibang mga gulay at prutas na mga tanim dito. Dahil ang ating goal ay araw-araw pwede tayong makahanap or magpitas lamang dito ng ating ulam na gustong ulamin at hindi na tayo bibili. At yun ay malaking katitiran sa ating budget. Dahil isa sa magastos o makonsumo ay kapag bibili ka ng iyong mga uulamin. Pero kung may sarili kang tanim na iba't ibang gulay sa iyong bakuran, ay hindi mo na kailangang bumili pa ng pang-ulam. Sapagkat iikot ka lang ay mayroon ka ng pang-ulam sa iyong bakuran. At kapag ganun ang iyong bakuran, tiyak malaking katitiran na iyon para sa iyo. Pwedeng-pwede na maging inspirasyon mo ang iyong bakuran at magiging inspirado ka rin sa pagpasok sa iyong trabaho kapag hindi ka na-stress sa pang-ulam. Higit pa doon, pwede ka rin magbenta galing sa iyong mga pananim. Isa pa sa paraan na ginagawa natin ay sunod-sunod yung ating mga pananim. Nung wala na po ang ating mga pipino dito, dahil laos na sila, ibig sabihin talagang hindi na namumunga at papatay na po, ay pinasundan po agad natin ng dalawang klaseng sitaw. Ito po ay sitaw na turo, itong malalaki na, at ito naman po yung sitaw na mahaba ang bunga. At yan na nga po, nagsisitubuhan na po sila. At maging dito sa pwesto dito, na dating mga pipino din, ay may mga sitaw na rin po diyan. Ganyan po ang ating ginagawa dahil gusto nating ma-maximize ang ating bakuran. At kung inyong mapapansin, ang ating pong mga gulay sa ating bakuran ay mga mura lang ang ating puhunan. At kahit yung ating mga materials ay mga simple lamang. Itong mga timba na mga sira na, mga tumbler na sira na, mga gulong natin sa ating sasakyan ay minaximize natin. At itong mga kahoy na ito, hindi po natin kinailangang bumili pa dahil kung bibili tayo ng mga gagamitin natin, ay dagdag pa yun sa gastos, lalo na kung bound tayo sa utang. Pero dahil kukunti ang puhunan natin nito, ay ito'y sobra ng pakinabang. Pansinin po ninyo yung ating kamatis ay namumunga na po. Itong talong ay namumulaklak na at kahit saang bahagi ay iba-iba ang ating gulay na itinanim. Tulad dito, mayroon po tayong singkamas. Sa ating Ilocano, masarap po ito ang bunga ng singkamas. Kaya marami po yan. Mayroon ding ubi. Dahil itong bunga ng ubi ay ihahalo natin sa ating halo-halo. Yan, yung ating halo-halo na trending dito sa ating Barugante Restaurant ay puro mga natural din ang ating gagamitin kasama na itong bunga ng papaya. Ito po yung mga preparasyon natin para sa lalong makatipid tayo sa ginagamit natin sa ating restaurant. At mamaya nga po tayo po ay magta-transplant pa rin ng ating pong dwarf papaya. Ito po ay mga dwarf papaya na binili po natin sa online at mapapakinabangan po natin ito ng maigi. Itong mga ito dati na mga dwarf papaya na unang batch ay subok natin ay malalaki na po at sa tamang panahon ito ay mamumunga na. At hindi po tayo tumitigil sa pagpapaganda ng ating bakuran.
Itong mga kulitis na to ay i-transplant po natin galing sa iba't ibang pwesto. Dati po ang pwestong ito sa tabi ng ating gumbahan ay petchay po ito. Pero naubos na yung petchay, ay ginawa na nating pwesto naman ng mga kulitis. At ito po mga kulitis na to ay kusang nagsitubuhan dahil meron po tayong kulitis dati, yung malalaking kulitis. Nung nagdilig po tayo, tumubo na nga po ang mga ito kung saan saan. At ang ginawa po natin ay transplant natin lahat dito para sama-sama sila dito. At meron din po tayong kangkong or land kangkong. Dito po ay marami dating kulitis at saluyot. Pero dahil gusto natin na makaporma itong ating mga talong, ay tinanggal na nga natin mga kulitis, nilipat natin doon sa isang pwesto na yun. At ngayon nga po ay yung natirang mga damo ay kinabunan pa natin ng tae ng kambing. At dahil yun ang sistema na ating ginawa dito sa okra na nakita kong napakaganda na nga po ng okra at patuloy natin pinapakinabangan, ay ganoon din ang ginawa ko dito. Bukod sa magandang tingnan ang ating harap ng ating terrace, ayan po yung ating terrace na papunta dito sa harap natin, ay talaga namang kapaki-pakinabang na ito. Kapag nandito ka sa terrace ay tinitingnan mo ang mga halamang ito ay napakaganda at sobrang kapaki-pakinabang, katulad ng mga kalabasang ito na hinihintay nating magkaroon ng maraming bunga. Ay nga po sa maraming mga londian ay mabuti na magtanim ng mga gulay na iba't ibang klase na matipid, yung hindi ka na gagastos ng malaki para lahat ay puro income na, para kapag ito'y namunga na ay masasabi mong kita mo ang iyong pagbibintahan at yung gulay na uulamin mo ay talagang profit na yun kasi nga kukunti naman ang iyong puhunan. At katulad dito sa aming bakuran, may upo po tayo dito, may patola at mayroong mga kalabasa at iba't iba pa. At isa po sa napansin ko ngayon dito sa ating bakuran sa likod ng bahay sa may manukan natin, dahil yung ibang mga manok ng kapitbahay, sarili nating manok ay nandito minsan. Ayan, yung ating tanim na papaya ay hindi makapurma yung dahon. Ito po. Pero sana ay makaka-recover yan. Ganyan din naman yung nangyari sa ating dwarf papaya noon sa harap. Ito dwarf papaya din yan, no? Pero wala. Pero sana ay makahon. Pero itong ating mga ampalaya din ay ang lalaki na po. Ito po proud akong sabihin sa inyo na wala po itong commercial na abono. Walang chemical po ito. Dahil yung ating gamit ay minamaximize natin kung anong mayroon dito sa ating barangay. Dahil may kambingan ang aking pinsan ay humihingi po tayo ng mga tae ng kambing doon. Hinahalo natin sa iba at iba pang mga compost. At yan na po ang result. Ang lalaki na po ng ating ampalaya. At dyan po sila aakyat sa may bakod ng ating manukan, sa may net. At ito po'y ginawa ko na sample muna itong nauna nating ampalaya. Dalawa lang po muna yung ampalaya natin dito. At ngayon nga po ay talagang napapakinabangan na dahil may bunga na po ang ating ampalaya. Yung experience po natin sa ampalaya na yan, na may bunga na, ay yun po ang ating inulit dito sa ampalayahang ito. Ito po isang sachet, 10 piraso na butil at napatubo natin lahat yun. Ang problema ay natuka ng manok, nas kalakalahig ng manok yung isa dito, kaya siyam na po lamang. Yan, dito po yun, siyam na long po yung natira, pero okay na po yan. Sana yung mapalaki pa natin. Itong mga talong naman na to ay marami rin to dati, pero sinipa rin ang mga manok katulad nito. Sinipa-sipa yan ng manok ay ilan lamang ang natira. Bagaman ganun, normal po yun na talagang hindi mo talaga mabubuhay lahat. Mayroon talagang mawawala dahil hindi naman perfect, pero okay lang yan. At least may manok tayo pa rin na nangingitlog at nagpipisa. Yan, itong ating sistema ngayon ay hayaan natin sila ay naglilimlim at sila nga po ay napapakinabangan pa rin. Yan po ang ating mga chicken. Dadako naman po tayo dito sa mismong likod ng bahay. Ito po yung mga tae ng kambing na atin pong pinagkukuha. Ayan. Yan, matataba po yan. Lahat po yan at mayroon pa po sa ibang bahagi ng ating bahay. Talagang kinalat-kalat na natin yan at yung iba ay pinaglalagay na natin. Ito po kasi yung ating gawa. Mix po ito ng lupa at tayo ng kambing. Ito po bagong transplant po yan ng papaya. Ay nagiging maganda po ang result. At kapag mababa na po yung lupa, katulad po dito, atin pong i-cultivate ito mamaya. Dahil mababa na yung lupa, ay tatabunan po natin ng mga tae ng kambing yan. Mga compost, mga basura. At hahayaan natin na mapakinabangan ng ating mga gulay dito. Ayan. At ito po iaayos ko mamaya dahil kailangan na nating iayos muli ay para mapaganda natin ang ating likod. Habang inaayos ko po ang likod ng ating bahay, hayaan niyo po akong i-review ang ating pong naibahagi ngayong oras na ito tungkol sa pag-maximize ng ating bakuran upang ito'y maging kapakipakinabang at magdagdag ng ating income. Number 1, maximize your space, your time, everything. Every materials ay dapat ma-maximize natin. Kapag bakante ang ating oras, gawin nating libangan ang paggugulay. Pagtatanim ng mga prutas at gulay. Sikapin nating maging inspirasyon yung kantang Bahay Kubo. At lahat ng mga nandun, kung hindi man natin makompleto, ay at least karamihan ng mga gulay at prutas doon ay may tanim natin at dagdagan pa natin ng wala doon. At kapag ganun yung ating motibo, yung ating goal, ay magiging inspirado tayo dahil pwede nating kantahin
ang bahay kuko habang tayo ay nagtatanim. Pangalawa, ay sikapin natin na talagang bigyan natin pansin yung ating ginagawa. Hindi tayo patitinag na magawa natin yung the best sa araw-araw natin. Kapag halimbawa, empleyado tayo sa gobyerno, halimbawa, ako bilang isang teacher, pwedeng halimbawa, nagtuturo ka sa araw at bago ka papasok, tingnan mo muna yung garden mo, ano yung gagawin mo, kung kailangan diligan, gamasan, maglaan ka ng tamang panahon bago ka maligo. Ganon din sa gabi, pag uwi mo, sa hapon, at least maglaan ka ng ilang minuto at yung kaya mo lang alagaan, yun yung aalagaan mo. Dahil malaking tulong yun. Halimbawa, 5 pirasong okra. Kapag may 5 piraso ka ng okra, hindi ka nabibili ng okra. Kapag ito'y namumunga na, kasi kasya na yun sa isang pamilya pag namumunga na. Ganon din, magtanim ka ng petchay, o di kaya talong, sitaw na tikukunti. Yung kaya mo lang alagaan bago pumasok at pagkatapos pumasok. At ang pangatlo, syempre, ay yung marketing strategy mo. Maganda rin, mamigay ka sa mga kaibigan mo, sa mga taong nangailangan ng tulong, pero hindi naman pwedeng lahat ay bigay kasi pinaghirapan mo naman yan. Pwede mong ibenta yung sobra na sa'yo. Halimbawa, marami kang masyadong sitaw na naani. Katulad dito sa aming bakuran ngayon, maraming okra, maraming patola, hindi na namin kayang ubusin. Yung mga taong pwede nating bigyan na talagang inaakala natin na hindi naman na dapat ibintahan, ay binibigyan natin. Pero yung inaakala natin at kitang-kita naman na may kakain ng bumili, ay binibintahan natin yun kasi kahit naman sa palengke bibili din sila. Di ganun yung ginagawa natin. At yun yung marketing strategy po natin. At lubang kapakipakinabang nga po dahil nalibang na ako sa paggagarden, nakinabang pa tayo sa ulam at yung mga prutas katulad ng mga pipino na ating naani na ay napakaganda, napakasaya. At ganun din, habang tayo'y nag-aayos dito, siyempre tinitingnan ko yung mga gulay ko dito katulad ng sitaw, papaya, patani, talong, kamatis. Ito po yung nandito na ini-expect po natin pagdating ng panahon ay mamumunga ito katulad ng nasa harap ng bahay, ay masaya ka sa ginagawa mo. At habang ika'y sumasaya, nagiging inspirado ka po. Kaya napakahalaga na i-boost mo yung energy mo. Boost your energy. You need to be motivated, inspired, and then you're going to apply all the inspirations that you have in your daily living. And that's why if you are doing your best, you are maximizing your time, everything that you have, and then it will turn back to you in a good way, then you will be a more productive person. Oh, lalaki ah. Na, tama ng tapuan. I-share mo yan para makabawi ka. Sabi ko sa'yo Hindi maganda yung bagay na yan. Okay ako, malalaki na naman ang aming sitaw dito. Yun lang talaga ng buhay Ganito ang sekreto ng pagpapataba, Bird. Manay! Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel Moto? Ang channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinihikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin nating positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel Moto ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel Moto ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitaan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel Moto upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.